Nagpabaha ang Bagyong Luis sa Pangasinan at iba pang bahagi ng Luzon. Naglabas ng babala ang ilang lokal na opisyal dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa mga dam at ilog. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Umaalon ang baha sa pagdaan ng mga sasakyan sa ilang kalsada sa Dagupan City. Ang motorsiklong ito tumirik sa gitna ng Tapwak Road. Apektado rin ng bahang dulot ng Bagyong Luis at high tide ang mahigit 50 bahay sa Barangay Poblacion Oeste. Umapaw na rin kasi ang kalapit na creek. Ang binaba po yung sa may area ng Karanan Creek, Sitio Macareo, damag na po umuulan. Talagang hindi pa rin nagsusubside yung tubig. Pinaharin ang bahagi ng Dagupan Kalasyaw Road at iba pang kalsada sa bayan ng Kalasyaw. Patuloy ang pagbabantay sa mabababang lugar, kabilang ang Barangay Lasip, kung saan umaabot hanggang lampas tao ang antas ng baha sa tuwing umaapaw ang Marusay River. Dati lubog to lubog kami dito. Lubog ako dito. Malalim po. Sa ngayon, mahigit isang talampakang mas mataas na sa normal na level ang tubig sa ilog. Tuloy ang coordination natin down to our barangay levels at nag-suspend na din po ng classes all levels in both public and private sa bayan ng Kalasyaw. Nagpabala naman ang mga taga-barangay council sa barangay Kibuar, Alaminos City na malapit nang mapuno ng tubig ang kanilang dam dahil sa masamang panahon. Pinayuhan ang mga residente na huwag munang lumapit sa dam at mga ilog. Wala ring choice ang ilang taga-Muñoz, Nueva Ecija kundi suungin ang baha sa ilang kalsada. Tumaas rin ang tubig sa spillway sa barangay Janet sa Tipakulaw, Aurora, kaya hindi muna makadaan ang maliliit na sasakyan. Gumuho naman ang lupa sa bahagi ng barangay Dinadjawan kaya isang lane lang muna ang pwedeng daanan. May natumba ring poste ng internet. Gumuho rin ang bahagi ng Baguio Bontoc Road sa Atok Benguet. Nagpapatuloy ang clearing operations. Humambalang naman ang isang malaking bato sa bahagi ng Banawe, Hunduan, Benguet boundary sa Hunduan, Ifugao. Pinalilinis na ng DPWH ang kalsada pero isang lane lang muna ang pwedeng daanan. Dahil pa rin sa malalakas na ulan, lubog na sa tubig ang bahagi ng Maluno Overflow Bridge sa Benito Soliven, Isabela. Ganon din ang Guca Bridge sa bayan ng Etiague na bawal din munang daanan. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cagayan Valley, 608 na barangay sa buong Region 2 ang mahigpit na binabantayan dahil sa panganib ng pagbaha at landslide. Dulot ito ng 100 mm average na ulan na ibinubuhos ng Bagyong Luis ngayon at inaasahang ibubuhos pa sa susunod na 3 araw. Gumuho rin ang bahagi ng bundok sa Adams, Ilocos Norte. Pinag-iingat ang mga residente dahil malambot na ang lupa. Sa Lawag City, biyaya kung ituring ng ilang magsasaka ang pag-ulan. Ngayon lang daw nakapagtanim ng palay ang ilan sa kanila dahil sa kakulangan ng supply ng tubig nitong mga nakaraang buwan. Isang mangingisda naman ang sinagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard matapos bahagyang lumubog ang kanyang bangka sa dagat sa Hagna, Bohol. Sa gitna yan ng masamang panahon dulot ng Bagyong Luis kahapon, nakabalik na sa kanyang pamilya ang mangingisda. Ang Department of Social Welfare and Development patuloy raw na nakaalerto sa matitinding paggulang dulot ng Bagyong Luis at habagat. Ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi